Pleasant morning to all. Happy New Year sa tagsa-tagsa sa aton nga pagpadayon nga pagtipon sa aton nga pamalandong sa pulong sang Ginoo. It's really good to start the day right with God as we continue as we have our morning meditation this time. So sa sining aga, once again, praise God, dako naman nga kahigayunan kag pribileyo for me to share with you the word of God sa sining ation. Kagang aton nga pagapamalandungan, ari makitaan sa libro sang Ephesians chapter 1 sa verse 11. Gapamalandong kita diri lang sa una nga bahin, the first part lang sa sining nga verse, kaga ako nga pagbasahon sa inyo diri sa ESV. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So this morning, ang aton nga pagpamalandungan ari lang sa una nga portion, as I said, kag ang aton lang dira nga is about ang aton nga inheritance with Christ, no? So sa New King James nga version, it says nga in Christ, no, or in Him, in Christ also we have obtained an inheritance, no? So amo nang iyang sa New King James nga translation. So this morning amo ning aton nga pagpamalandungan as we anticipate, no, anticipating our inheritance, no? So our inheritance actually, no, Christ, kaya ang hambalya kay na is nga in Him or in Christ, no? So Christ is the source of our inheritance, no? Our divine inheritance as believers, no? So bilang mga tumuluo, ang aton nga mga palanublion, ang aton nga inheritance na galing inasa sa kay Christ. Kag sa tungod sa kay Christ, no, in Christ we have a wonderful inheritance, no? Amo nang ginahambal sa book ni Peter, no? Amo nang sa 1 Peter verse 1 to 4. Kag of course, because of Christ, no, in Christ we are an inheritance. Kita man mga palanublion, no, kay kita ginhatag man ni Christ, no, palanublion man sang Dios nga Amay. So as we continue our meditation this morning, no, kita naton as a member of God's family, you and me obtained a future inheritance that has many present benefits, no? May ara kita nga mga palanublion nga sa subong nagabenepisyo na kita, although nga aton nga matun-an nga may ara pagid nga nakaaman sa aton in the future. Pero sa subong may ara na kita sang may mga gina-enjoy nga sa sini nga mga gin-inherit naton ngalin sa kay Jesus Christ, no? So kabalo naman kita nga ang maghambal kita nga inheritance, no? An inheritance is something received by an heir as a result of a will or a legal process, no? So amo ni ang ginbilin sa aton nga nabaton naton nga ginbilin sa aton bilang aton nga mga ginpanubli, no? Kag of course it is a legacy, no, nga nabaton sang isa with family connection, no? So halin ina siya
mabaton ina sang isa nga connected sa isa ka family. O kon in other words, bali daw ikaw ang iya nga nga ikaw ang next in line o kon ikaw ang iya nga successor, no? So amo nang magambal kita nga inheritor, no? Ang isa ka manog panubli. So as a member of God's family, you are an heir, no, with Christ. So bilang membro sang panimalay ni Kristo, ikaw kag ako manunubli, no? Kaupod si Kristo, no? So basahan ko sa inyo sa Romans chapter 8 verse 17 ang ginahambal sang basahan ko sa inyo in New King James Version. And if children, then heirs, no? Heirs of God and joint heirs of Christ, with Christ. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. No? So, ang ginhambal diri nga kung anak ko, no, then manugpanubli, no? Kag kita manugpanubli isang heirs kita sang Dios kag joint heirs, no? Kag kaano kita ni Kristo, no? Ang aton nga kaupod nga manunubli amo si Kristo. So amo ina nga bilang isa ka tumuluo as believers, no? And as member of God's family, amo ini ang aton nga palanublion with Christ, no? May ara kita nga palanublion upod sa kay Kristo kay tungod nga kita mga anak sang Dios. So as such, you have obtained an inheritance nga kung sa diin gintawag ni Peter, no? Peter called this inheritance as imperishable and undefiled, no? Wala ya hindi na siya nagakaguba, hindi na siya nagakadunot, kag of course undefiled, no? Wala na siya wala siya nagakaiguan o kung nagakamansahan, kundi nga nagapabilin na siya ang aton nga mga ginpanubli nga ang aton nga divine inheritance. Of course it is undefiled, no? Wala na sang dagta, kundi nga ang ginambal niya dira sa 1 Peter 1:4 siling niya, it is imperishable and undefiled, reserved in heaven for you, no? Reserved in heaven para sa isa katumuluo. So amo niya ang aton nga palanublion nga ginaman sang Dios para sa imo. So it cannot perish, no? It won't fade away and or be defiled because heaven is timeless and sinless, no? So tungod nga ang langit wala to yasang it is not time bound, ang tanan dito, no, naga-exist forever, and of course hindi siya undefiled siya siling ko kay na wala yasang because ang dito sa langit wala ya dito sang sala, no? Tanan dito ya is perfect, no? Ang ina nga place. So that is why nga ang aton nga palanublion amo ina siya ka-secure dito sa langit, no? It is a secure inheritance. Wala gid sigurado gid na ya, wala na ya sang may nagakadula kag wala na ya sang may nagakadunot, kundi nga it is a secure nga inheritance nga ginaman sa imo sang Ginoo didto sa langit. Amo ini ang aton nga divine nga inheritance nga ginaman sang Ginoo para sa imo kag sa akon kaupod sa kay Kristo o kon kag paagi man sa kay Kristo, no? Amo inang gin-inherit naton sa iya nga ginpapanubli sa imo kag sa akon. So
Sa aton nga text no sa Ephesians 1:11 kun ninyo bala nga manotice no gina-refer ini siya ni Paul siling nga ang iyang word nga gingamit dira have obtained no. So Paul refers to it in the past tense. So nagligad na, natapos na, kay past tense na siya have obtained. That means nga na-inherit na naton ini, ari na ni sa aton. So amo ina siya ka significant ang ini nga inheritance kay nga because ang aton nga inheritance no, the fullness of of mine inheritance won't be revealed until you are glorified in God's presence. So hindi na siya ipag-i-reveal sa imo kung ato ka na dito sa glory o kung ato ka na sa kaupod sa presensya sang Ginoo. Kundi nga sa subong pa lang ari na ni nga gina-enjoy naton no. Ang hambal bla sa 1 John chapter 3 verse 2 ang ginahambal diri sa pulong sang Ginoo. So nga 1 John chapter 3 verse 2 again I'm reading from the New King James Version. So nga, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed that we shall be, but we know that when that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. So, matagang ginahambal diri no sa sining nga pulong nga ginambalya nga being children of God. It has now been revealed no that we shall be but we know that when he is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is. So mangin kapareho gid kita ni Kristo kag makit-an naton siya no nga pareho sa iya. Amo inang iya nga ginahambal dira sa 1 John chapter 3 no. Amo ina nga hindi lang sa panahon nga ara na kita sa aton nga glorified body nga dito sa presensya sang Ginoo, kundi nga sa subong pa lang no ang inheritance nimo kag ang inheritance ko nga makasure gid kita nga sigurado nga inheritance no nga yon sa diin hambal diri ni Paul gina-refer niya ina as if it was no. Kaya ang iya nga word nga gingamit nga have obtained no. So si Paul refers to it as if it was no, it was already in hand. So ano diri ni Apostle Paul nga daw pareho lang nga ginakapta na naton ari na ini sa aton kag dapat na naton ina nga i-enjoy ang ina nga inheritance nga ginhatag sa aton sang Ginoo no. So although nga ang iya sini nga kabilugan or its fullness is ma-enjoy naton sa future, and yet our inheritance may ara na siya nga benefits sa subong no. Damo na siya sang benepisyo naton nga ma-enjoy sa subong in this present time no. Nga maskin ari pa kitaya sa aton iya nga flesh nga puno pa ya sang pag-struggle ang aton nga pagkabuhi, and yet sure niya nga inheritance nga gin-promise sa aton sang Ginoo kag amo ining aton nga ma-enjoy presently no while we are living on this earth no. Kag ano ina ang mga benepisyo nga ma-enjoy naton sa subong pa lang no. Ano ini siya nga mga benefits no. Ang una gid nga ang aton nga ang una nga of course nga benepisyo nga gin sa aton nga inheritance, of course ang pag-inherit naton sa kay Christ, kay kaina we are co-heirs with Christ, kag si Christ amo ang source ang sini nga mga benefits nga nabato naton no.
That is why nga ang una gid nga in addition sa kay Christ may ara pagid kita nga gina-enjoy kag of course ang ina ang the third person of the Trinity, which is the Holy Spirit. Kag nakita naton kung ano ang ginaobra sang Holy Spirit sa imo kag sa akon nga kabuhi. And presently amo ina ang naga-minister sa imo kag sa akon, amo na siya ang nagatudlo sa aton about the truth, no? He is our teacher, he is our comforter, and of course, the Holy Spirit is the one na naga-illumine sa aton para nga maintindihan naton ang pulong sang Ginoo, no? So, amo ina ang isa ka dako nga benepisyo nga pasalamatan naton nga hindi lang si Christ because of sang iyang ginobra dito sa cross sa Calvary, no? Kaya mo niyang una diri nga portion sang aton nga sang sining book sang Ephesians, but of course ang additional amo ang Holy Spirit nga ginhatag sa imo kag sa akon. Kag paagi sa Holy Spirit, no? May ara kita sang madamo nga mga na baton nga mga benepisyo, no? Because of the Holy Spirit nga nagaminister sa imo kag sa akon, no? It is not just about sang iya nga pag-empower sa imo, but the Holy Spirit is the one, no? Amo na siya nga aton nga partner permi sa aton nga mga hilikoton sa Ginoo. Ara ang ginan siya nagapakig-upod sa imo kag nagapakig-upod sa akon, no? Pareho sang ginhambal sa Galatians chapter 2 verse 20, no? Nga silingay, I am crucified with Christ, and nevertheless I live, it is not I but Christ who lives in me, no? And that kag ang akon nga ginaobra subong, no? Silingya ginaobra ko ini by the power nga ginhatag sa akon sang Ginoo. Kag sino ina siya ang power, sino ina siya ang nagapakig-upod sa imo kag sa akon, no? That is the Holy Spirit nga amo ang aton nga partner kag amo ang nagahatag sang gahom sa imo kag sa akon. That is why nga ang mga butang nga para sa imo, nga para sa akon, daw kay imposible naton nga maobra, but nang imposible ina, it is because we have our partner, no? Ara na sa aton nga naga-indwell ang Holy Spirit nga amo ang nagahatag kag naga-guide sa aton sa paghimo sa mga butang nga hindi naton pwede mahimo sa aton on our own, but it is through the power and the guidance of the Holy Spirit sa kabuhi nimo kag sa kabuhi naton. That is why mga utod, hindi naton paglantawon ang ngabi naton daw kabudlay sang mga ginahatag sa aton nga mga buluhaton o kon sang mga responsibilidad. But kung tulokon naton ina on our own, then amo na siguro nga mabudlay gid kag kadako para sa imo kag para sa akon. Pero salamat kita kay may ara na kita nga na-inherit nga alin sa Holy Spirit kag amo ina siya ang aton nga partner, no? So he is our comforter. He is always alongside, no? Nagaupod na siya permi sa aton. Amo ina ang aton, amo ina ang Holy Spirit. And because of the ministry of the Holy Spirit na amo inang ginahambal sa Galatians, no? Na silingyan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Amo ina ang isa pagid nga pasalamatan naton, nga inheritance naton nga nabaton sa Ginoo. Kay nga because of the Holy Spirit may na-inherit naton ang peace, ang love, no? Ang grace, ang bugay sang Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. Nga aton gid nga kinahanglan, madamo sa mga sitwasyon, madamo sa mga sirkumstansya nga ginatubang naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero nang imposible ina kay tungod nga
sa bugay sang Ginoo, amo nang ginhambal ko kay na nga may partner na kita, no? Kag hindi kita dapat ya worthy, amo na yang grace nga ginatag sang Ginoo. Hindi ikaw kag ako takos kay damo kita sang kakulangan, pero makita naton nga because of God's grace nga bag-o sa adlaw-adlaw nga tanan, amo ina kun nga supisyente matuod ang iya nga bugay sa imo kag sa akon, no? Nga aton ina nga malampuasan ang anuman nga kabudlayan, kun anuman ina nga klase nga sitwasyon ang aton nga ginaatubang, no? Kag hindi lang ina, no? Hindi lang ang peace, hindi lang ang love, hindi lang ang grace, but even ang wisdom, no? Nga kung sa diin kinahanglanon gid naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo ina ang ginahambal ni James is James 1:7 says, if anyone of you lacks wisdom, let him ask of God, and He will give it more liberally, no? Wala gid pangalang-alang ang Ginoo sa paghatag sa imo sang sina nga kaalam kung ikaw magpangayo sa Ginoo. So nakita ninyo ang ini nga mga benepisyo nga gina-enjoy naton, nga na-inherit naton halin sa Ginoo, no? Kag hindi lang ina, no? Hindi lang ang peace, hindi lang ang love, hindi lang ang grace, kag ang wisdom, but even ang joy, no? Amo niya ang manami iya sa aton kay na kon kisabla daw ginahambal kita nga ano na ni saman. Amo na nang iya nga sitwasyon nga daw puro panigyapon niya sang ang iya nga ginahambal ya puro panigyapon pagdayaw, puro panigyapon ang pagkalipay, no? Na lain gyapon ang makitaan sa aton nga espiritu. It is because, no? Kaya mo ina ang aton nga upod sang aton nga na-inherit halin sa Ginoo nga nangin bunga sang Holy Spirit sa imo kag sa akon. Kag because sang grace sang Ginoo amo ina akon nga may ara kita nga victory, no? We are victorious sa siling ko kay na sa mga sitwasyon nga hindi naton may baluan, nga hindi naton masarangan, ano man ina ang mga sirkumstansya sa kabuhi naton, ano man ina kadako nga problema, ano man ina kabugat, no? Ang ginapas-an naton sa gihapon kita nangin victorious kay tungod ang aton nga Dios, no, si Jesus Christ nangin victorious sa sina nga tanan, even to the power of death, no? Naging kuhaan niya na sang sting ang death, no? Wala na siya sang sang power. And of course, ang sunod pagid nga makita naton nga aton nga enjoy sa subong is ang strength kag guidance sang Ginoo, no? So ang kusog sa adlaw-adlaw amo nang ginapangayo naton kag ginadayaw ginaton permi ang Ginoo kay ginatagaan niya kita, no? Kung paano niya kita gina-strengthen para nga ma-overcome naton ang mga kabudlayan nga aton ginaatubang kag bisan pa ang mga gintugyan man niya sa aton nga mga dapat naton nga pagahimuon para sa iya kahimayaan kag kadayawan. And even ang iya nga guidance sa imo kag sa akon. Each moment, each step nga ginaano naton ginambal sa Bible nga the step of a righteous man are ordered by the Lord. Kaya ara ang guidance ng Ginoo. Nagapanguna siya sa imo kag sa akon. Amo ina ang mga bunga sang sining nga balaan nga espiritu nga kun sa diin nga imo nga gina-enjoy sa subong nga imo nga gin-inherit halin sa Ginoo as your inheritance. And of course, ara gid ang mercy, ang kaluoy sang Dios nga sa adlaw-adlaw ginakaluoyan niya ikaw kag ako, no? Ari naman ang opposite sang grace. Kung ang grace siya hindi na kita ya deserving pero ginhatag sang Ginoo. Ang mercy naman niya iniya deserving kag ako pero tungod sang mercy sang Ginoo ginspare ya naman ikaw. Wala yan na ginhatag sa imo
kag ang iya nga ginhatag amo ang iya nga kaluoy sa imo kag sa akon. Ina nga sa adlaw-adlaw nga tanan napasalamatan naton ang Ginoo sang iya nga katutom, sang iya nga bugay kag sang iya nga kaluoy sa imo kag sa akon. Kag of course, madamo pa no ang forgiveness, ang kapatawaran sang imo kag sang akon nga sala nga hindi na kita ipagadjudge sang Ginoo. Kay nga kay nabayaran na niya ang ini nga tanan dito sa cross sa Kalbaryo. No? He did it once and for all kag naging complete na ina ang imo nga ang kabayaran sang imo kag sang akon nga sala. So amoy nang pinakadako nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon nga kapatawaran sang imo kag sang akon nga sala. That is why nga hindi naton pagabusaran ang bugay sang Ginoo, so nagina-enjoy naton sa adlaw-adlaw nga tanan. And of course, nara gid ang righteousness, ang pagkamatarong naton, ang ginatawag naton nga imputed nga righteousness, nga ang righteousness nga hindi imo kag akon, kundi nga ang righteousness nga halin sa kay Christ, no? Amo ina ang isa pa gid nga na-inherit naton, no? Unang ginatawag nga imputed righteousness. Kung matawag naton nga ang aton ang justification nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. And lastly, no, nga kon nga mahambal sa inyo is this, ang discernment, no? Ang discernment nga ginhatag sa imo kag sa akon sang Ginoo. Amo ining kung kaisa, kung hindi kita kabalo mag-discern, nabi natin, daw okay lang ang tanan. Nga daw paggustuhan ay na lang bala. Pero praise God, nagitagaan na ikaw, nga makadiscern ikaw sang ano ang tama, kung ano ang dapat nimo nga himuon, nga maka-please o kung maka-glorify sa Ginoo. Kag hindi ang patuyang, no? Kay tungod nga, kay gintagaan ka sang Ginoo sang discernment nga ma-discern nimo ang mga butang kag ang mga ginahimo nimo, no? Not only sa mga practices naton but even sa ang aton nga way of life kon ang pangadlaw-adlaw naton, no? Nga kinahanglan gid naton ang discernment halin sa Ginoo. Discernment even sa sini nga time nga damo sa mga false teachers nga ara sa aton nga palibot. Ma-discern naton ang tama nga ang sound nga doctrine nga ginatudlo kag aton nga ginapamatian sa adlaw-adlaw nga tanan, no, through sa internet, no? That is why nga pasalamat kita sang sini nga mga gina-enjoy naton sa sini nga tion, no? So amo ina nga ano ini tanan ni Apostle Paul, no? In summary, ginhambal ini ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verse 22 to 23. Ang hambal niya, all things belong to you and you belong to Christ and Christ belong to God, no? 1 Corinthians chapter 3 verse 22 to 23, no? Kag kanami nga ang tanan kuno nga butang belong sa kay Christ, kag ikaw kag ako kita na belong sa kay Christ, kag si Christ na belong to God, no? To God the Father. So amo ina ang ano sang aton na malipot nga pag ano sa sini nga adlaw sang aton nga inheritance sa sini nga tion. Pero sa sini bala nga tinion, makit-an bala naton nga madamo sa mga Kristohanon nga mga preoccupied sang pag-acquire sa mga material, no? Nga mga butang, material goods nga na-miss out na nila ini ang madamo nga mga inheritance nga ila nga ma-enjoy nga sa sini mabenepisyohan na nila ang ini nga mga inheritance sa ila nga kabuhi. That is why nga na miss out nila ang ini nga benefits ang ila nga spiritual inheritance. Kag most of all, wala nila na enjoy ang joy, no? Wala sila sang joy, wala sila sang
pag-look up, no, wala nila gina-anticipate ang kalipay sa pagpaabot sang sining matuod-tuod nga inheritance nga ginhatag sa aton, nga kung sa diin, of course, amay nasa ang fulfillment is in the future. So that is why nga hindi kita mapul sa sining nga trap sang kalibutan, no? So we should looking forward sa sinang aton nga eternal inheritance nga kung sa diin nga dapat naton it will help us maintain a proper perspective on temporary thing and motivate you to praise and adore God. So kabay pa nga amo inang magamotivate sa aton as we look forward for that future inheritance that we have, no? Amo inang that is why nga ara dira ang joy nga nagapadayon, no, sa paghulat sang sina nga inheritance nga hatag sa aton through the Lord Jesus Christ. Okay, shall we close in prayer? Father in heaven, once again, we are thankful gid sang imo nga pulong sa sining nga tion. Salamat gid Lord sang sining nga kahigayunan kagkabay Ginoo nga ma-enjoy namon presently ang amon nga mga hatag nimo sa imo, ginhatag nimo sa amon bilang imo nga mga kaanakan. Salamat gid sang sining nga tanan. In Jesus name, maningakon ang ginapangamuyo. Amen.